So yun nga mga tol, maraming salamat sa Lolo Bobog's Restaurant. Nagpadala sa atin ng mga food para sa ating mga worker. Ayan. Kung sakaling maligaw kayo sa Cainta area, Pasig, Marikina, maraming ma-order doon. May mga tapsilog, pares, at may mga paluto din. Meron silang mga lumpia, Shanghai, and then pansit. Ayan, just order. Huwag niyong kalimutan ang Lolo Bobog's Restaurant. Ayan. Thank you, Lord. Marami pong salamat sa pagpapalang ito. Naway maging kaluguran sa aming pisikal na katawan at salamat sa mga naghanda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So, ang araw na to ay special. Kasi may buhos tayo. So ano nga ba ang dapat nating tandaan kapag may buhos tayo? Bago ang lahat, welcome kayo sa channel ko, sa House of Construction. Ako po si Engineer Ronald Tolentino, isa pa akong civil engineer at contractor din. Ang buhos natin ito ay tinatawag na monolithic, magkasabay na binubuhusan ng mga biga, slab at portion ng column sa baba. Ang iba, inuuna munang mabuhusan ng mga biga, inahati nila. Meron pang iba na kalahati muna ng structure ang binubuhusan. Ideally, dito sa Pilipinas, ang pagbubuhos ay ginagawa tuwing tag-init o tuwing summer kasi pag tag-ulan, mahirap ang pagkilos ng mga tao. Pero alam nyo ba na hindi maganda ang sobrang init ng panahon kapag tayo ay nagbubuhos ng konkreto? Dahil mabilis mawala ang tubig sa halo ng konkreto at kapag mabilis nawala ang tubig, nagkakaroon ito ng shrinkage. Pero kung sa hapon gagawin tulad ng 4 to 5 p.m., ang ganitong oras ay hindi na masyadong mainit at dito, mas mapapanatili ang tubig sa konkreto. Ang gagamitin naming design mix dito ay 3,000 PSI. Pero alam nyo ba na kapag natuyo ito ng ilang araw, ito ay nagiging almost 3,500 PSI. So yun nga mga tol, nandito tayo ngayon sa taas at almost 5:30 na tayo nakapag-start. Yan, may mga delays na traffic yung ating ready mix concrete. So, wala namang problema dito kasi marami tayong manpower, makikita nyo. So, hindi na gaanong mainit. Maganda itong resulta nito sa konkreto natin. Hindi agad maalis yung tubig. Katulad kung mga 12 tayo nagbuhos or 10 o'clock in the morning, yan. Yung tsansa na maubos agad yung tubig sa konkreto ay malaking posibilidad. Pero ngayon, medyo kulimlim na, walang problema. Planning ahead and preparation for concrete pouring is important para makaiwas sa mga posibleng delays. So ano nga ba ang mahalagang bagay na dapat natin tandaan bago tayo makapagbuhos ng konkreto? So one of the advantage kapag nagbubuhos tayo ng medyo malamig yung panahon, ayan mas iwas sa crack. Ayan lang, syempre dapat pag mga ganyan, kailangan maraming tao, and then hindi lang yun maliwanag sa site. Ayan. Para nakikita nila yung kanilang ginagawa. At ang isa pa, huwag pababayaan na hindi na ma-vibrate yung mga using concrete vibrator, yung mga poste, yung mga biga, syempre alagaan pa rin yan. Tulad ng nakikita nyo ngayon. Ayan. So one of the advantage, kapag gabi, malamig ang panahon, mas lessen sa mga crack. Ayan. Hindi masyadong nagka-crack yung mga buhos natin pagka ganito. Una, kailangang humingi ng schedule sa ready mix concrete supplier ahead of time para malaman mo kung kaya nila ang target date mo sa pagbubuhos, or kung hindi, may panahon ka pang humanap ng ibang ready mix supplier. Pangalawa, humingi ng tulong sa barangay para sa traffic flow kung saan nasa busy road ang project site para maiwasan ang pagiging sanhi ng matinding traffic sa kalsada.
Pangatlo, kailangan sapat ang bilang ng manggagawa mo o manpower kasi hindi lang sa ibabaw ng slab ang babantayan mo kundi pati ang ilalim nito kung may buhos na tumutulo sa ilalim ng slab. Dapat chinecheck mo rin ito. Pang-apat, dapat naka-layout na ang mga electrical pipes, lighting layout para sa ilalim ng slab, convenience outlet para sa second floor, sanitary pipes at mga water lines nito. At syempre dapat naka-layout ang mga ito sa tamang lugar according to the plan. Pang-lima, iwasan ang delay sa pagbubuhos ng ready-mix concrete para maiwasan ang setting of concrete. Ito ay ang pagtigas ng konkreto. Mahalaga na i-check sa ilalim ng slab kung may lumalabas na mga buhos sa pagitan ng mga formworks. Ito ay para makasiguro na hindi ka nasasayangan ng konkreto at mainam na maagapan agad ang mga butas sa pagsara para hindi masayang ang buhos. Pang-anim, sukating mabuti ang volume ng halo na kakailanganin para maiwasan ang kulangin o matapon lang ang lalabis. Pang-pito, i-check na mabuti ang mga formworks kung matibay ang mga ito at walang butas na lalabasan ang buhos. Maraming salamat sa mga nanood at maraming salamat sa oras. At kung nagustuhan nyo ang video na to, baka aaring paki-like na lang at mag-subscribe ka na rin para ma-update ka sa mga susunod na video natin. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!